Tunay ngang nalalaman natin ang kahalagahan ng isang tao sa ating buhay kapag siya'y nawala. Pero mas lalo naman natin siyang binibigyan ng importansya sa sandaling bumalik siya sa ating buhay. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Tonight on Reunions, 37 taon ng pag-iisa at pangungulila. Paano mo titiisin kung ang natitira mong kadugo wala pa rin sa piling mo? Susuko ka na lang ba? Minsan pang sumasama ang loob ko pag sinasabihan ako ng mga pinsang ko kung ano daw yung puno, ganun din yung bunga. Tumatak yun sa isip ko na pag nag-asawa ako, ayoko maging broken family. Ang hinahanap na ama, wala rin ibang sandaling hinihintay, kundi ang magwakas na ang mahigit 3 dekadang kinimkim niya ang pagmamahal para sa kanyang anak. Kung nakikinig ka ngayon, anak ko, kailangan magkita tayo. Dahil patanda na ako, mahal naman kita miski hindi tayo nagkita ng matagal na panahon. Paghahanap sa mahigit 2 taon nang nawawalang si Ruby Rose, kapatid ng artista at dating beauty queen na si Rochelle Barameda. Paano binalikat ng kanyang pamilya, lalo pat lumutang na ang kanilang kinatatakutan. Wala akong pakialam at hindi ako natatakot kung sino sila. Ang kakapal ng mukha nila. Ngayon, sabihin nila kung ano yung mga koneksyon nila, kung ano mang yaman meron sila. Harapin namin sila. Mabigyan lang ng hustisya yung kapatid ko. Lahat ng yan, ngayong gabi, dito lang sa Reunions. Sa susunod na linggo, ipagdiriwang na natin ang Father's Day. Pero tila walang kahulugan ang okasyong ito para kay Lidelia. Mag-4 na dekada na kasi niyang hindi nakikita ang kanyang ama. Sa 40 taon niyang nabubuhay dito sa mundo, pakiramdam niya, pasan niya raw ang daigdig. Siya si Lidelia. Wala na raw siyang mga kamag-anak na masasandalan. Ang natitira na lang niyang kadugo, 35 taon na rin niyang hinahanap. Ang kanyang ama na si Bernardo. Lumaki sa lola si Lidelia. Anya, hindi maganda ang imaheng natatandaan niya tungkol sa kanyang ama. Ayon kasi sa kwento-kwento ng kanyang lola noon, mabisyo at sugarol raw ito. Dati may bisyo yung father ko. Nagsusugal, lasenggo. Tapos, iwanan yung mama ko doon sa bahay ng 1 week na pag umuwi. After 1 week bago umuwi. Tapos pagdating daw sa bahay at walang madadat ng pagkain, sasaktan pa yung mama ko. Dahil dito, nagdesisyon ang kanyang ina na makipaghiwalay na. Kaya naman ang 5 taong gulang pa lang noon na si Lidelia, wala nang nakagis ng ama. Pagka aakit ako sa stage, kakabitan ako ng ribbon o kaya ng medal. Nakikita ko yung lola ko, umiiyak. Wala akong tatay. Niloloko ako ng mga pinsan ko. Sabi ano daw ako, walang tatay. Tatanungin ako ng mga kaklase ko, saan tatay mo? Wala akong masabi. Makalipas ang ilang taon, tila naging mapagbiro ang tadhana para kay Lidelia. Namatay ang kanyang lola at ina
kaya't maagang naulila si Lidelia. Malungkot yung walang yung wala kang magulang na Kahit hindi ako close sa mama ko, pero alam ko may magulang ako, napupuntahan ko rin naman siya. Nung namatay yung lola ko, wala na rin. Tapos mama ko namatay, wala na rin. May tatay ako, pero hindi ko alam kung nasaan. Bagamat pangit ang mga kwento-kwento tungkol sa kanyang ama, gusto pa rin siyang makita ni Lidelia. Kulang yung yung pagkatao ko kung hindi ko yung tatay ko Hindi ko man siya nakasama, hindi ko man masasabing magiging close ako sa kanya, pero gusto ko siyang ngayon na may edad na ako. Tsaka, siyempre gusto ko rin siya makita kung buhay pa ba siya o para bago man lang yung isa sa amin, magkakita man lang kami ng habang buhay pa. Subalit naging mahirap ang paghahanap ni Lidelia sa taong kukumpleto sa kanya. Pangalan lang kasi ng ama ang tanging hawak niyang impormasyon. Dahil dito, ibinuhos na lang muna ni Lidelia ang panahon sa pagtitinda ng mga ulam at merienda. Nakapag-asawa na rin siya at nagkaroon ng 4 na anak. Wala naman sigurong anak na hindi gusto makita yung magulang, di ba? Kahit gaano ka kasalbahe, kahit gaano di ba? O kahit gaano ka kasama yung, halimbawa, yung tatay mo. Siyempre, imagine 36 years niya, 35 years niya nang hindi nakikita yung kanyang. So nararamdaman ko kung ano yung nararamdaman niya. Minsan pang sumasama ang loob ko pag sinasabihan ako ng mga pinsang ko kung ano daw yung puno, ganun din yung bunga. Tumatak yun sa isip ko na pag nag-asawa ako, ayoko maging broken family. Pero para kay Lidelia, sa oras na mahanap na niya ang kanyang ama, dito lang daw niya buong pusong masasabi na kumpleto na ang kanyang pamilya. Kukumustahin ko kung kumusta na yung buhay niya. Hindi ko kung pwede lang sisihin ko siya bakit pinabayaan niya ako, hindi niya ako inano. Siyempre, siguro darating yung na susumbatan ko pa rin siya kung bakit hindi niya inano yung anak niya, hindi mo ako inasikaso, pinabayaan mo ako, totally. Pa, kung sakaling nanonood ka man ngayon, andito ako ngayon, nahanap kita. Ako yung anak mo, si Lidelia Gunda. Gusto kitang makita, gusto kong magkita tayong dalawa. Hindi ko naman alam kung saan kita hanapin, kaya lumapit ako sa reunion para ipahanap ka. Ayon kay Lidelia, Bernardo Gunda ang buong pangalan ng kanyang ama. Tinatayang nasa 60 anyos na ang edad niya ngayon. Nakatira raw sa barangay Sinukpian, Camarines Sur. Dahil dito, agad kaming tumawag sa Comelec ng Camarines para humingi ng tulong. Taga-GMA po kami sa reunions po sa QTV. Tatanong ko lang po sana kung meron po sa inyong record na ang pangalan Bernardo Gunda, dyan po sa Camarines Sur. Aming napag-alaman na nakatira ang tatay ni Lidelia ngayon sa barangay Lohong, Ragay, Camarines Sur at nagkataong nagbabakasyon dito sa Muntinlupa. Sa pangalawang pamilya niya rito sa Muntinlupa tumutuloy si Tatay Bernardo. Anya, kahit pa may ibang pamilya na siya, di pa rin daw niya nalilimutan si Lidelia. Katunayan, ang isa pa niyang anak na si Donna, kahawig raw ng kanyang nawawalang anak na si Lidelia. Kaya lang, wala akong magagawa hindi ko alam kung saan naroon Ang pinagkuhan ko na lang di yung mga anak ko ngayon. Dahil wala siya, hindi ko siya makita. Pero kung sakasaling makita ko siya ba, talagang anak ko siya Mahal ko talaga siya. Sana magkaroon tayo ng time para magkita-kita. Makilala mo kami, mga kapatid mo.
Kasi noon ko pa gustong gumawa ng way para mahanap siya. Kaya lang, nung nag-asawa ko, nawalan ako ng time. Naging busy na ako sa pamilya ko, sa sarili kong pamilya. Kahit kasi hindi aminin ng tatay ko, gusto rin naman yung makita yun. Noon pa. Yun naman yung prayer namin magkakapatid. Ayon kay Tatay Bernardo, laking gulat na lang daw niya noon nung umuwi siya na wala na sa bahay ang kanyang mag-ina. Ang hinala niya. Nung mag-asawa kami noon, wala akong trabaho, sustentado ko nung magulang ko eh. Magulang ko ang nagbibigay sa akin ng pagkain namin sa pera. Kinawin siya nung dumating ako nung umalis kasi ako ng gabi. Pagdating ko nung umaga, wala na. Sabi ng mga kapitbahay nga, kinawin siya nung biyanan ko. Hindi ko na siya pamula noon, hindi ko na kinuha. Aminado din si Tatay Bernardo na lulong siya sa bisyo noon. Pero nung nawalay raw ang kanyang anak sa kanya, dito na siya natauhan. Dahil dito, nag-antay si Tatay Bernardo sa kanilang pagbabalik. Pero tumanda na siya, wala pa rin ang kanyang mag-ina. Sinubukan din daw niyang maghanap sa Maynila, pero bigo siya. At ngayong tumatanda na siya, unti-unti na rin daw siyang nawawalan ng pag-asa. Kung nakikinig ka ngayon, anak ko, kailangan magkita tayo dahil patanda na ako, mahal naman kita miski hindi tayo nagkita ng matagal na panahon. Nahanap rin naman kita, tinapagtanong-tanong kita sa mga nakakakilala sa pamilya nila. Wala makapagsabi sa akin kung saan naroon eh. Kaya naman ipinapangako ni Tatay Bernardo na kung sakaling makita niya ang kanyang anak, pupunan niya ng pagmamahal at pagkalinga ang mahigit 3 dekadang nawala sa kanila. Up next, walang kaalam-alam si Lidelia na ipapatikim niya ang kanyang luto sa kanya mismong ama. Sino po kayo? Si Bernardo Gundab. Kinabukasan, sinabihan namin si Lidelia na magluto ng merienda para kunwari ipapatikim namin ito sa iba't ibang mga tao. Pagdating sa park, walang kaalam-alam si Lidelia na ipapatikim niya ang kanyang luto sa kanya mismong ama. Si Tatay Bernardo naman na inimbitahan naming pumunta sa nasabing lugar, wala rin kamuwang-muwang na sa araw na ito makikita na niya si Lidelia. Ay, ako po si Lidelia. May nagtitinda ng pagkain. Tikman niyo po. Ito na ba eh. Nag-get ko na. Hindi narinig ko tada. Tikman mo. Hindi mo narinig, alam? Ha? Hindi mo narinig. Dahil bata pa si Lidelia nung iniwan siya ni Tatay Bernardo, hindi nila agad nakilala ang isa't isa. Pero maya-maya lang. Ano? Hindi mo makikilala eh. Ano ka? Kasi nakilala, pero iwanan ko yun eh. Sino po kayo? Si Bernardo Gundab. Ito ba talaga yun? Anak? Ito ba talaga yun ako? Ano yun? May mister mo kasama. Uy, Papa. Ikaw pa.
po. Hindi ko malaman kasi kung saan hahanapin eh. Pinandalan ko pa nga kayo ng picture ko nung graduate ako ng grade 6. Hindi ko alam kung natanggap. Hindi ko natatanggap. Wala akong natatanggap eh. Wala akong... Kaya... Sabi yung nasa Santa Elena. Tumira ba kayo sa Santa Elena? Opo, doon nga ako lumaki. Yun nga, sabi pero... Tuwing magtatapos ng klase, sinasabitan ako ng umiiyak si Lola. Paano kasi? Kasi wala akong nanay, wala akong tatay. Patay na po si Mama. Patay na si Mamang Gurang. Ito may ang papa ko. Naalala ko yung last na makita ko kayo sa sinuklipan. Sinusungkay niyo pa ako dito. Dinala niyo ako sa palengke, binila niyo ako ng damit. Yun na yung pinakalas na nakita ko kayo. Ipinakilala rin ni Tatay Bernardo ang mga bagong kapatid ni Lidelia, pati na ang kamukha niya na si Donna. Ko ngayon. Ito pa nga na ipadalo. Yung isa, yung may kapatid ka pa na isa na sa Saudi. Yung bunso, apat sila eh. Ako nag-iisa. Ngayong nakilala na ni Lidelia ang bago niyang pamilya, sinisiguro ni Tatay Bernardo na hindi na siya muling mag-iisa. Hanggat nabubuhay ang tao, mayroong pag-asa. Hanggat may pagmamahal sa puso, tiyak, may kapatawaran. Abutin man ng ilang dekada ang paghihintay, may kapalit naman itong panghabang buhay na kaligayahan. Up next, noong nakaraang Miyerkules, nabulabog ang lugar na ito sa tabing dagat ng Navotas. Isa kasing steel case na tumitimbang ng 2 tonelada ang pinalutang ng mga operatiba ng NCRPO. Dalawang taon nang nakalipas mula nung itinampok sa dati naming programang Sana'y Muling Makapiling ang paghahanap ng aktres at dating beauty queen na si Rochelle Barameda sa kanyang kapatid na si Ruby Rose. Pero nito lamang nakaraang linggo nabunyag ang malagim na sinapit ni Ruby Rose. Isang steel case o bakal na sisidlan na natagpuan ng mga otoridad sa dagat ng Navotas. Base raw sa informante ng mga pulis. Sa lalagyang ito ay sinilid ang bangkay ng kapatid ng dating aktres na si Rochelle Barameda. Nakatutok si Steve Dailisan. Noong nakaraang Miyerkules, nabulabog ang lugar na ito sa tabing dagat ng Navotas. Isa kasing steel case na tumitimbang ng 2 tonelada ang pinalutang ng mga operatiba ng NCRPO. Ayon kasi sa informante ng mga otoridad, dito di umano isinilid ang bangkay ni Ruby Rose Jimenez, kapatid ng aktres at dating beauty queen na si Rochelle Barameda. Mahigit 2 taon nang misteryosong nawawala. Matatandaan sa dati naming programang Sana'y Muling Makapiling, una naming naitampok ang pagkawala ni Ruby Rose. Kwento sa amin ni Rochelle, umaga ng March 14, 2007, nung umalis daw si Ruby sa kanilang bahay, dala-dala ang kanyang sasakyan. Kinahapunan, isang tawag ang gumulat kay Rochelle. 4 o'clock in the afternoon, a friend of Ruby called me na hindi nga daw makontak si Ruby. So, ako naman parang imposible kasi kahit naman nandoon siya sa bahay nung in-laws niya, nakakontak naman siya. Doon pa lang sa sinabi nila na hindi nila makontak yung mga telepono,
kinabahan ako. So ako mismo yung tumawag sa kanya and lahat ng telepono niya off. Nung sumapit na ang dilim at hindi pa rin bumabalik o nagpaparamdam man lang si Ruby, nag-report na sila sa mga kinauukulan. Akala ko lagi lang nangyayari yon on TV. Hindi ko din ina-expect na mangyayari yon sa family namin. So minsan iniisip ko ano ba yung mga nagawa na bakit kailangan kami bigyan ng ganito klaseng trials. Madaming pwedeng isipin kung bakit siya nawala. Pero umabot na nga sa 5 buwan, up to now, maraming authorities ang humahawak ng kaso. Pero wala pa rin silang magandang balita, kahit man lang lead. Dito na nagsimula ang kanilang bangungot. Dahil lalaki raw ang 2 pa nilang kapatid, kay Rochelle daw talaga naging malapit si Ruby. Sa katunayan, madalas daw silang naglalambingan at nagpapalitan ng mensahe sa kanilang Friendster accounts. Patuloy pa nga rin pinapadalhan ni Rochelle ng mensahe si Ruby sa Friendster noon. Umaasang isang araw, sasagot ito. I know it's hard. I'm not sure hanggang kailan ang crisis natin to. Wish you're here. We missed you so much. Maging ang nanay ni Ruby Rose, na-interview rin namin dati. Hirap na raw sila sa pagkawala ng kanyang anak. Para kami sakal na sakal. Sa family ko, sakal na sakal kami. Lalo ako, dahil ako ang nanay. Talagang sakal na sakal kami. Pag nandito ako sa bahay, nakikita ko yung picture ni Ruby, lalo lang akong nasasakal. Lalo lang akong nangungulila sa kanya. Ang mga kaibigan naman ni Ruby Rose na B ang tawag sa kanya, umaasang magkikita pa rin sila. Sana lang, lumabas ka na. Alam mo yun, by hook or by crook. Pag lumaban ka, naksa mo pa yung loob mo. Alam namin sobrang strong ka. Diyos ko, alam namin yung pinagdadaanan mo noon pa. Sobrang tapang mo, girl. And alam namin, nakakayanin mo to. And ang promise lang namin sa'yo, na once na bumalik ka, andito kami, Ruby. Tutulungan ka namin makarecover talaga. Lahat kung gusto mo, lagi kami nandyan sa'yo. Sasamahan ka namin, gagawin namin. Lumabas ka lang, alam mo yun. Bumalik ka na, Bi. Pero kung nasaan man siya, alam mo yun, sana lang paramdam ka naman. Diyos ko, naaaning na lahat ng tao dito. Whatever she's going through, wherever she is, alam naman yung mga bahay namin eh. Oo, just lang naman yung may alam nun eh, kung ano nangyayari sa kanya. Pero sana wala nang mangyari masama. Kuha ang cellphone video na ito ilang araw bago mawala si Ruby. Dahil masayahin at mabait daw si Ruby, wala silang inisip na maaring makaaway nito. Kasi wala namang kaaway kapatid ko. Nagkataon lang na may kaso siya. May kaso siya against her husband. 2 taon nang walang narinig sa kaso ni Ruby hanggang nito ngang Miyerkules. Sa 37th wedding anniversary pa man din mismo ng kanyang mga magulang na sina Shoni at Robert Barameda, unti-unti ring lumutang ang katotohanan. Hindi pa man nakukumpirma na ito na nga si Ruby Rose, nag-aalimpuyo na sa galit si Rochelle. Ngayon, alam ko na kung ano nangyari sa kanya. Wala akong pakialam at hindi ako natatakot kung sino sila. Ang kakapal ng mukha nila. Ngayon, sabihin nila kung ano yung mga koneksyon nila, kung ano mang yaman meron sila. Harapin namin sila. Mabigyan lang ng hustisya yung kapatid ko. Matapos baklasin ang sementadong steel case, kinilala agad ng mga magulang at mga kapatid ni Ruby Rose ang kanyang labi at ang kanilang hinala at kinatatakutan. Kinumpirma ng PNP Crime Laboratory base sa dental records din ni Ruby. Ayon sa autopsy report, malagim ang ikinamatay ng kapatid ni Rochelle. We're seriously looking into the involvement on this murder case against Ruby
We have now the result of the SOCO, and initially the body was positively identified by the family, and the cause of death was asphyxia. By suffocation. Matibay rin daw ang pinanghahawakan nilang testimonya mula sa kanilang testigo. Isa siya doon sa kasama na gumawa. And we will be giving all this information to the court or to the fiscal so that if ever we would qualify as a state witness and put under the Witness Protection Program. Sa press release na inilabas ng NCRPO, ang itinuturo ng witness na mastermind ang mismong biyanan ni Ruby Rose na si Attorney Manuel Jimenez II. Dawit din sa kaso ang 6 pang ibang mga katao. Pero pinabulaanan ito ng negosyante. Hindi rin daw niya sasabayan ang galit ng mga barameda. Batid daw kasi niyang dumadaan ang mga ito ngayon sa isang napakadilim na kabanata ng kanilang buhay. Siya ay kalabing-isa ng Hunyo, taong kasapuyan, na lahat na nakasali dito ay katotohanan at mga katotohanan na ron. Pero kahit nagpahayag na ang mga Jimenez na wala silang kinalaman sa kaso, desidido pa rin ang mga magulang ni Ruby Rose na sampahan ng kaso ang kanilang balae. Up next, binalikan ng aming team ang lugar kung saan nakuha ang mga labi ni Ruby Rose. Gusto sana naming magtanong-tanong para makakuha ng iba pang impormasyon. Binalikan ng aming team ang lugar kung saan nakuha ang mga labi ni Ruby Rose. Gusto sana naming magtanong-tanong para makakuha ng iba pang impormasyon pero walang nais humarap sa aming kamera. Ang mismong lugar pala kung saan itinapon ang bangkay ni Ruby Rose, pagmamay-ari rin ng mga Jimenez. He never fought against the devil in his emotion. Natapos man ang kanilang paghahanap sa hindi inaasahang paraan, masaya pa rin ang kanilang pamilya dahil kahit paano, mabibigyan nila ng disenteng libing si Ruby Rose. At sa ngayon, wala silang ibang hinihiling kundi ang makamit ang katarungan para sa madilim na sinapit ng kanilang si Ruby Rose. Muna ito, ayusin muna namin si Ruby, may lagay niya namin siya sa ayos. At least alam namin na nandoon siya, on that particular spot nandoon siya. Ruby, sa 2 taon na nawala ka. Grabe ang kalungkutang naramdaman. Namiss ka namin sa lahat ng okasyon, sa lahat ng sandali. Kahit na hindi ka nakatira sa amin, yung araw na dumadalaw ka sa amin, namiss namin. So ngayon, nakabalik ka na sa amin, masaya kami. Masaya kami anak dahil hindi namin akalain sa tagal ng 2 taon, makabalik ka sa amin. Every day naman, parang paggaan yung pakiramdam namin dahil na-witness nyo naman kung yung mga taong talagang sumusuporta sa amin, dumadagsa talaga. I'm very, very happy and thankful doon sa mga pamilya and relatives. May mga umuwi pa from province. Tapos yung mga classmates ni Ruby, may classmates also. Yung mga perpetualites. Tapos yung mga tao pa na yung ngayon lang namin talaga nakilala na talagang inaano nila yung tulong na kung anong pwede nilang maibigay sa amin. Kahit anong pang mangyari, hindi namin siya makakalimutan. And kung ano pa yung mga gusto niyang mangyari, kumbaga, na hindi niya nagawa nun, kahit idaan na lang niya sa panaginip, ako magtutuloy nun para sa kanya. Basta, ang gusto ko lang, matahimik na siya, na huwag niya kaming alalahanin. Narito ang mga kasong inilapit sa aming programa.
Si Lian Rogando, 22 years old, 5'7" ang taas, huling nakita November 14, 2008. Si Eman Caparas, 6 years old. Si Pedro Laude, 84 years old, 5'4" ang taas, huling nakita February 13, 2009 sa Manila. Si Chodosha Saholan, 78 years old, huling nakita taong 1972 pa. Si Jenalyn Barcenas, 22 years old, 5 feet ang taas at may balat sa kaliwang braso. Huling nakita November 24, 2008. Si Angelo Veloso, 7 years old. Si Edwin Novenario, huling nakita sa Boston Street, Cubao, Quezon City. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777 Local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Sa episode pong ito, umabot na ng 411 ang bilang ng mga taong nawawala na nahanap na po natin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Tiyak kung patuloy ang pag-akyat ng bilang na yan, basta't patuloy din tayong magtutulungan. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Martes, dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Ito ang Certificate for Creative Excellence winner sa 2009 US International Film and Video Festival sa Hollywood, ang Reunions.